Good morning, my dear brothers and sisters. What prayer pleases the Lord? In the first reading from the first book of Kings, it was said that the Lord was pleased with the prayer of Solomon. What prayer pleases the Lord? If we look at the model of Solomon's prayer, we notice that when he was asked by the Lord, ask something of me and I will give it to you. Hingin mo ang kahit ano, ibibigay ko sa iyo. Hindi nagsimula si Solomon ng isang listahan ng kanyang mga gustong hingin. No. Baka ganun tayo kung halimbawa, tanungin tayo ng Panginoon sa panaginip, ano ang gusto mo, ibibigay ko sa iyo. Baka ganito kahaba ang listahan ng ating mga hihingin. But Solomon did not start with enumerating his needs. Rather, he started by looking back at the goodness of God. He started with gratitude. Sabi ni Solomon, "You have shown great favor to your servant, my father David. You have continued this great favor toward him even today, through me, the son that succeeded him to the throne." In other words, binalikan ni Solomon yung mga magagandang ginawa ng Diyos sa kanyang tatay na si David at maging sa kanya. I think that is how we should pray. Let us begin with thank you. Let us begin with an attitude of gratefulness, pagtanaw ng utang na loob sa kanyang mga tinanggap na biyaya. Suriin nyo nga ang inyong sarili. Kanina, nung pumasok kayo dito sa loob ng katedral at lumuhod sa mga luhuran at nagdasal, anong una ninyong sinambit? Anong una ninyong sinabi sa Panginoon? Ito ba'y nagpapahayag ng pasasalamat at pagtanaw ng utang na loob? Hay, salamat po, Panginoon, at nakarating ako ng maluwalhati sa katedral. Salamat po, Panginoon, sapagkat nagising ako kanina at nakapagsimba ngayon. O baka naman binanatan nyo kaagad ng Panginoon, sana po ganito, sana po ganon, sana po matanggap na ako sa trabaho, sana po ma-approve yung aking visa application, sana po gumaling na aking anak, sana po ay tumaas ang sweldo ko, sana po, sana po, sana po. Ganon. Let us begin with gratitude. The second model, the second outstanding element of Solomon's prayer was he did not ask for any material things. Hindi niya sinabing, sana ay dumami pa ang pera ko, sana ay magkaroon ako ng mas malaking bahay. Hindi niya hiningi yung kapahamakan ng kanyang makaaway. Sana matodas na yung walang hiyang kapitbahay ko, no, ganon, no. Sana yung kaibigan ko nagtaksi sa akin at inagaw yung kasintahan ko sa akin, sana ay masagasaan. Ganon. No, hindi ganon ang kanyang hiningi sa Diyos. Sa halip, ang sabi niya, Lord, give me an understanding heart. Isang pusong marunong umunawa. Binigyan mo ako ng isang mabigat na tungkulin. Ginawa mo akong hari ng iyong bayan. Bigyan mo ako
ng isang pusong marunong umunawa. Let us examine what we have been asking for. Tingnan nga natin, balikan nga natin yung ating mga dasal. Ano yung uri ng ating mga panalangin? Si Solomon humingi ng isang bagay para magawa niya ang tungkulin niya sa kanyang bayan. He did not ask for wealth. He did not ask for health. Rather, he asked for an understanding heart so that he may become a better king, a better leader. Hindi pa rin para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang bayan. Tignan din natin, mga kapatid, ang mga ipinagdarasal natin. Suriin natin, ano ba yung madalas kong hingin sa Diyos? And finally, ano ang ginawa ng Diyos? Sabi nga the Lord was pleased that Solomon made this request. Natuwa siya sa dasal ni Solomon. Hindi niya hiningi ang mahabang buhay, hindi niya hiningi ang yaman, hindi niya hiningi ang kapahamakan ng kanyang makaaway, kundi pagkaunawa. Kaya anong ginawa ng Panginoon? Ibinigay niya yon, hinihingi ni Solomon. Kaya nga si Solomon ay isa sa mga matatalinong hari ng Israel. God made him a wise person. Pero, hindi lang yon. Pati yung mga hindi hiningi ni Solomon, ibinigay ng Diyos. Ganyan kaganda ang loob ng Diyos. Kapag ang Diyos nagbigay, sabi nga umaapaw, siksik, liglig, sapagkat hindi natin mahihigitan ang kabutihan ng Diyos. Tingnan din ninyo sa inyong mga karanasan. Ano-ano yung mga napasa inyo, pero hindi naman ninyo hiningi. Ibinigay ng Diyos ng kusa. Di ba? Minsan nagtatampo tayo, Lord, bakit naman hindi mo binigay ito sa akin? No, ito ang aking dinadasal. Ang nakikita natin, yung hindi ibinigay. At nakakalimutan natin tignan yung mga ibinigay kahit hindi natin hiningi. Di ba? Tingnan nyo. We have so many things in us that God gave that we didn't even pray for. Kaya babalik ako doon sa simula. Pasasalamat, pagtanaw ng utang na loob, pagkilala sa kabutihan ng Diyos. Tularan natin si Solomon sa pagdarasal. Maging halimbawa nawa siya sa ating lahat kung paano tayo dapat manalangin. Amen.